Malamig yung kamay na umihila sa akin. Malamig na parang mabalahibo. Saka matulis yung kuko. Sino ba may gawa sa inyan? Tsaka, paano ka ba nakawala? Nasa bukid lang kasi tayo noon. Tapos paglingon namin ni tatay, ayun, nawala ka na. Hindi mahahanap ang isang nagtatago. Lalo na ang isang mabangis na hayop. Ang anumang nawala, hinahanap. Lalo na kung isang mahal sa buhay. Kabi-kabila ngayon ang mga balita ng mga nawawala. Lalo na ng mga kabataang babae. Mahirap sukatin ang bigat at hirap sa dibdib ng mga taong naiwan na nag-aalala at naghahanap sa kanila. Ano kaya ang pakiramdam ng mawalan ng mahal sa buhay? Para sa mga taong nawalan, sana malaman na rin nila ang pakiramdam kapag nahanap o bumalik na ang kapamilyang nawala sa kanila. Miss Esperanza, magandang araw sa iyo at sa mga followers ninyo. Kung papalaring maiere, gusto kong magbahagi ng kwento ng pamilya namin. Isa rin ako sa mga nawalan ng kapatid noon. Mapalad ako dahil naibalik sa akin ang kapatid ko. Pero sa mga pangyayari sa pagitan ng pagkawala at pagbalik nito, napakahirap ipaliwanag ng mga naramdaman ko. Takot, galit, lungkot, at may kilabot. Kung saan nagmula ang kilabot, ibabahagi ko sa inyo. Ako si Benjo at ito ang aking kwento. Bago ko simulan ng storya, huwag kalimutang mag-subscribe bilang suporta sa ating channel. Grabe, napakainit na naman. Grabe naman si Mang Naldo, di man lang tayo binigyan ng tubig. Ano kaya gusto nun? Sa sangka tayo iinom? Pati tong kalabaw, lawit na dila eh. Sana umulan. Kaso pas maaabuti natin nun. Nainitan tayo tapos mababasa. Uy, dito. Huwag dyan. Pasaway kang kalabaw ka. Sa totoo lang, masarap naman talagang magsakay. Biruin mo, nagtatanim ka tapos aani ka. Yun nga lang, hindi nga pala sa atin yung aanihin. Hindi tayo yung may-ari ng lupa eh. Sana naaalagaan yung mga magsasaka sa bansa natin, no? Kaso hindi talaga eh. Pero ayos lang. Gwapo, masipag naman ako eh. Saka mabunganga. O hindi ah, may sinasabi lang eh. Mabunganga na agad. Totoo naman ah. Masarap magsaka kasi nagtatanim ka. Kahit masakit sa katawan, masaya ako. Pero sana nakakakain tayo ng maayos. Kalalaki mong tao, napakadaldal mo eh. Ano ba magagawa mo? Wala tayong pinag-aralan. Kahit walang pinag-aralan, hindi dapat nagugutom ang mga magsasaka. Kaso nga hindi ganun. Kaya huwag ka na umangal dyan. Ay naku, grabe. Ang init. Hihingi ako ng tubig kay Mang Naldo tapos ibubuhos ko sa'yo. Ba't mo naman ibubuhos sa akin? Para manahimik ka. Naiingayan ako sa'yo eh. Sa pa. Ikaw kaya, paliguan ko nitong ipa. Subukan mo. Ay buwisit. Talagang... Ano ka ngayon? Nagtatatakbo. Oy, pikon neto. Makatiyan. Wag. Ari, susumbong kita kay Cheng. Nire-wrestling mo na naman ako eh. Pag-untugin ko pa kayo eh. Ba't mo ako susumbong doon? Aray, ano ba? Kasi asawa mo yun. Kalabaw yun eh. Hindi ako mag-aasawa ng kalabaw. Siya si Omel. Sa araw-araw sa bukid, siya ang kasangga at kabuskahan ko. Sa bigat at hirap ng pagsasaka, nililibang na lang namin minsan ang mga sarili namin. Biglang nagbabatuhan, biglang naghahabulan, at may wrestling pa sa dayami.
Tama siya. Magsasaka kami, pero bihira kaming makakain ng 3 beses sa isang araw. Pero tama rin siya. Masarap naman sanang magtanim. Masaya sana ang buhay sa bukid. Uy! Uy, aray! Yung leg ko! Wala ka namang leeg eh. Sinungaling nito. Liga dito, lalagyan kita ng leeg. Ayan na si Cheng. Lagot ka na naman dun. Nananakit ka na naman. Ibabaon ko pa dito sa bukid yun eh, kasama ka. Aray! Ayoko na! Napaka-brutal mo talaga eh, no? Uy! Teka! Ano yun? Sa dulo? Sa kabilang bukid yata yun ah. May sumigaw. Oo nga, baka may... Oy! Oy, teka! Hintayin mo ako! Diyan ka na lang, huwag kang susunod. Ayun na naman sila, magtago ka na lang. Hindi pwede! Susugod ka na naman mag-isa eh. Kung saan ka, dun din ako. Kulit mo naman eh, dalhin mo yung kampit. Tawagin mo sila Mang Edong. Pero, hintayin mo nga kami. Mauna na ako, baka may makuha na naman eh. Sa gitna ng harutan namin ni Omel, biglang may sumigaw mula sa malayo. Sa kabilang dulo yon ng bukid, isang bata na naman ang malamang na dinadagit nila. Parating may batang nawawala sa aming lugar at ang salarin, mga aswang. Dali-dali na akong tumakbo. Kahit walang plano, kailangan kong sagipin ang bata. Hindi pwedeng may mawala na naman. At hindi pwedeng may magaya na naman sa kapatid ko. Hoy! Nandito na sila Mang Edong! Sabing hintay eh! Papunta na sila dun sa talahiban, ba't ko pa kayo hihintayin? Wala dyan! Dito tayo! Nandito! Ayun! Ayun! May batang kinakaladkad! Bilis! Visit, demonyo mga aswang yun. Hoy! Bitawan niyo yung bata! Sigaw lang ng isang bata ang sinusundan namin. Pero nalinlang pa kami ng aswang. Sa ibang direksyon namin naririnig ang sigaw, kaya lalo kaming napalayo. Buti na lang nakita ni na Omel ang kinakaladkad na bata. Pasuot na ito sa masukal na parte. Mapuno, matataas na damo, halos parang gubat. Imposible itong daanan ng tao. Pero mabilis ko tong sinuong kahit magkasugat-sugat ako. Mga halimaw! Ibalik niyo yan! Hoy! Wag na! Wag kang sumuot dyan! Delikado ka na dyan! Hoy, bumalik ka na dito! Hindi pwede! Magtawag kayo ng mga tanod! Papuntayin niyo dito! Aray ko! Natitinik na ako! Wisit! May batang sumisigaw. Pero wala akong makita, kundi ang mga dahon at matataas na damuhang bumubuka at nahahawi habang padapa itong kinakaladkad. Kahit gaano kabilis ang takbo at kilos ko, palayo pa rin ito ng palayo. Hanggang sa mapadpad na kami sa talahiban malapit sa ilog. Hoy! Baka may buhaya dyan! Bumalik na tayo! Baka may buhaya pa dyan! Dali! Bumalik ka na! Huwag mo na akong sundan! Ako nang bahala dito! Hindi pwede! Kung saan ka, doon ako! Peste talaga! Kawawa yung bata! Kalakaladkad ng impacto! Kaso ni hindi ko makita yung kumakaladkad sa kanya! Hoy! Tumigil ka! Ibalik mo yan! May kalahating oras na rin akong nakasunod. Mas humirap ang habulan nang masuot na kami sa talahiban. Dito na ako bumuelo. Hinugot ko ang ginawa kong patalim. Iba ang hugis ng patalim na ito para mas malayo ang ilipad nito kapag hinagis. Nilakihan ko ang mga hakbang. Tinaas ang patalim at inihagis ng buong puwersa. Hindi mo makukuha yung batang yan! Nakakarami ka na! Sa ayaw mo at sa ayaw mo, bibitawan mo yan! Lamunin mo tong galit ko! Tumurumpit ang hinagis kong patalim
Kitang-kita kong umiikot ito sa ere habang diretsyong humahabol sa nangangaladkad sa batang hindi na makasigaw. Ang sumunod kong narinig, malakas at mahabang angil ng mabangis na hayop. Maya-maya pa, nahinto sa gitna ng talahiban ang bata. Dali-dali kong pinulot ang dugoang katawan ng paslit. Ang sumunod naming nakita, isang malaking ibon na umangat mula sa talahiban at lumipad ito palayo. Inabutan ko. Uy bata. Nawalan ng malay. Buhay pa naman. Salamat naman. Ay, buisit. Buti rin tinamaan ko. Uy, grabe! Ano, buhay pa ba? Buhay yan. Pero huwag mo lapitan. Mamamatay yan sa baho ng hininga mo. Bait mo talaga no? Pero tindi, tinamaan mo nung ginawa nating itak no? Anong natin? Ako lang gumawa nun. Anong ikaw? Ako nagpakita sa iyo ng drawing sa libro kung paano gawin yung ganun no? Pero ako yung gumawa. Sabi nga, dadalhin ko na tong bata doon. Uy, kilala mo ba yan? Sino ba yan? Kala ko naman kilala mo, kaya mo niligtas. Sa bagay, nililigtas mo lahat ng bata. Yan yung anak ni Mang Naldo, pero hindi kay Aling Bebeng. Nagmarites ka pa. Kahit kanino pang anak yan, ililigtas ko. Sabing tabi, baho-baho mo, baka matuluyan to. Uy! Uy, Ben! Uy! Anong nangyari? Oh, ayun na pala yung asawa mo eh. Anong nangyari? Hinabol mo na naman eh. Isa pa to. Huwag kang lalapit, baway amoy kalabaw dito. Ikaw nga amoy kambing eh. Kaya nga bagay tayo eh. Yun ang gusto ko. Lakas tama, lakas banat. Nasaktan ka ba? Ano? Naks, alalang alala. Kayong dalawa, masasaktan kayo pag di kayo magsitigil. Eh bakit ba? Ayaw mo bang nag-aalala ako sa'yo? Inanghabol ka na naman ng... Ay! Buti naligtas mo yung bata. Eh, yan pala yung sabi nilang anak ni Mang Naldo eh. Nita! Diyos ko, Nita! Ano nangyari? Narinig ho namin sumigaw tapos nakita akong... Amin na nga yan! Ba't buhat-buhat mo yan? Ano ginawa mo? Mang Naldo, niligtas ho ni Benjo yung anak nyo. Sino may sabing anak ko yan? Pamangkin ko yan. At anong niligtas? Bakit duguan yan? Tarantado ka. Ipapabarangay kita. Kaya duguan yung bata kasi kinaladkad nung... Isa ka pa. Tumimik ka. Kayo na nga itong tinutulungan. Naawa na nga lang ako sa inyo kaya kayo pinagsasaka rito. Tapos gagawa pa kayo ng katarantaduhan dito. Ipapupulis ko kayo. Lalo ka ng gago ka. Mang Naldo, sinagip ko yung tong bata. Wala akong ginagawang masama dyan. Tsaka, ba't yun naman ho biglang sinusumbat yung ipinagtatrabaho namin sa bukid nyo? Anong sinusumbat? Ikaw pa may ganang magsasasagot ng ganyan? Palibasa mga hampas lupa kayo. Pati mga ugali nyo, putik! Ha? Teka Mang Naldo. Sobra naman ho yata kayo. Niligtas nga ho yung anak nyo eh. Ba't ho ba galit na galit pa kayo? Tsaka kesa magwala kayo dyan, asikasuhin nyo na ho yung bata. Kasi duguan ho oh. Puro nga galos eh. Nagkaganir itong bata dahil winalangya nyo. Ito tatandaan nyo. Ipapabarangay ko kayo. At ikaw, anak ng sinto-sinto. Ano sabi nyo? Lagot. Uy, Benjo, teka lang. Bakit? Hindi ba sinto-sinto ang tatay? Oy, Benjo! Teka lang, tama na. Walang iya ka! Wala kang utang na loob! Hampas lupa ka! Ayaw na kita makita rito. Sa susunod na makita kita sa bukid ko, ibabangon kita ng buhay! Kaya na sintu-sintu mo! Aray ko! Ipapupulis kitang hayop ka! Awat na. Teka lang, kumalma ka nga. Buti nga sa'yo. Hindi rin ako babalik sa bukid mo. Kami na nga lang nagtsatsaga sa ugali mo eh. Sakahin mo mag-isa yung bukid mo. At huwag ka rin dadaan sa amin. Ikaw ang ililibing ko doon. Baka palusutin na kita diretso sa impyerno. Tumigil ka na, Benjo. Ano ba? Pangit ng ugali mo. Dami mong anak, wala ka namang awa. So waging ka sana ng kalabaw mo. Isa ka pa eh. Huwag ka nang gumatong. Tara na. Awat na. Tara na doon. Oy, Benjo, yung tatay mo yata yun. Kinukuyog na naman.
Naku, sama ng timing. Lagot kayo. Pesteng mga tao yan. Ngayon nyo pa kami binibuisit. O hintay, sama ako. Uy, Benjo! Benjo, sandali lang. Laro tayo. Laro tayo. Laro lang naman kami. Aray! Aray ko! Laro lang naman kami. Laro lang kami. Hoy mga sira, ba't nyo sinasaktan si Tata Isko? Hoy, bitawan nyo! Hoy, tama na! Tigilan nyo na nga yan. Hoy, Momon! Huwag mong sipain. Gago ka rin, no? Lubayan nyo, tatay ko. Gusto nyo nasapakan ha? Ito sa inyo. Uy, teka lang. Tama na, Benjo. Baka mapatay mo pa yung mga yan. Huwag mo nang patulan. Sige, Benjo, patulan mo. Patayin mo yung mga yan. Huwag mo nang gatungang kulugo ka. Uy, Benjo, tama na. Baka mapatay mo yan. Nalaro ko lang naman sila eh. Lalaro lang naman kami. Tapos, away ako ni... Tama na, Tata Isko, tama na. Lika na dito. Tama na yan. Uy, ano nangyari? Tata Isko. Uy, tatay mo. Benjo, hinimatay yung tatay mo. Ano? Hayop kayo. Tay! Tay! Tara, dalhin natin sa bahay niyo. Buhatin natin. Hoy, Omel, tumulong ka dito. Bilis, tumutuloy yung dugo sa noon ni Tata Isko. Sa center kaya natin dalhin. Huwag na. Sa bahay na lang. Umuwi na kayo. Ako na bahala. Sasamahan ka namin. Bilis na. Baka... Pwede ba? Sabi na ako na lang eh. Pagod na ako. Umuwi na kayo. Sa gitna ng kumusyon kay Mang Naldo, narinig kong pinagtutulungang gulpihin ang tatay ko. Palagi nilang kinakawawa ang tatay ko kasi kinukulit daw ang mga anak o kapatid nila. Mahilig kasing makipaglaro si tatay. Kasi ang tatay ko nawala na sa wastong pag-iisip. Ang asal at isip niya gaya na ng batang nasa 6 na taong gulang. Bakit ka iiyak? Tay, naayos ka lang ba, Tay? Tay, ang kulit mo kasi, Tay eh. Sabi sa'yo, huwag kang nakikipaglaro dun sa mga yun. Sabi ko sa'yo, tayo na lang yung maglalaro pag uwi ko. O kaya si Omel. Di ba kalaro nyo rin si Omel? Si Cheng. Tuwang-tuwa din kayo kay Cheng, di ba? Huwag nyo nang nilalapitan yung ibang bata, Tay. Tay! Hirap na ako, Tay. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Hindi pa rin natin nahanap si Rio. Sorry, Tay, ha. Ang bagal ko maghanap eh. Tay, pakabait ka, ha? Kasi pagbalik ni Rio dito, kayo na yung maglalaro. Hindi ka na mawawalan ng kalaro. Pero ngayon, Tay, tayo na lang muna yung maglalaro, ha? Pero lagi ka alis eh. Sorry na, Tay. Kasi nagsasaka ako para may makain tayo. Kailangan kong umalis pero nandyan lang naman ako sa bukid dyan eh. Basta, Tay, pakabait ka, Tay, ha? Good boy lang, Tay, ha? Good boy, ha? Good boy. Good boy. Good boy si tatay. Good boy lang. Pag-uwi sa bahay, inasikaso ko agad ang mga galos ni tatay. Pinaliguan ko siya, pinakain, pinatulog. Sa araw-araw, sa ganito umiikot ang buhay ko. Maghahanda ng kakainin ni tatay sa maghapon, magsasaka at aawat sa mga kumakawawa kay tatay at aasikasuhin ulit si tatay.
Yung para sa akin, wala. Nang makatulog si tatay, tumambay muna ako sa harap ng bahay. Nagpahangin ako para mailabas ko lahat ng bigat sa dibdib ko. Wag ka nang umiyak sa mundong pabago-bago. Pag-ibig ko ay totoo. Ako ang iyong bangka. Kung magdalit man ang alon. Oh, hoy, Omel, ba't ka tumatawa? Utusan kaya kita dyan. Hoy, sorry. Paano kasi? Napaka-corny mo. May nalalaman ka pang... Aray ko, sakit na tiyan ko. Buisit. Ba't ba kayo nandito? Kasi nagpasama tong si... Si Omel kasi, pinuntahan ako sa bahay. Tinukulit ba naman ako? Puntahan ka daw namin kasi nag-aalala daw siya sa'yo. Uy, ayos ah. Ikaw tong... Hindi nga raw siya makatulog eh. Paano nga? Alalang-alala sa'yo. Ah, oo nga, tama. Totoo yun. Talaga namang alalang-alala ako sa'yo kaya nga pinuntahan ko si Cheng sa bahay niya. Pinagkakatok ko tapos nagpasama nga ako. Niiyak nga ako sa sobrang pag-aalala ko eh. Oo nga naman. Tapos sa sobrang pag-aalala ko, bumili ako ng gin sa tindahan para lang pagaanin yung loob mo kasi nga sobra akong nag-aalala sa'yo. Kasi mahal kita eh. Aray ko! Akin na nga yan. Dami mong sinasabi. Uy, ano ba? Para kaming hangin dito ah. Umuwi na lang kasi kayo. Uuwi kami, pero mamaya na. Pero si Omel, uuwi na to eh. Di ba, Omel? Ano? Kadarating ko lang eh. Aray! Huwag nga kayo maingay. Tulog na si tatay eh. Umuwi na kayo pareho. Hoy, Omel, umuwi ka na. Ang ingay-ingay mo eh. Doon ka na, sige na. Usapang matanda to. Bawal ka dito. Sus! Usapang pagsinta ka mo, kunwari ka pa. Uuwi ka ba o hindi? Libre kitang lugaw bukas. Yan! LTV ha! Sige, bala kayo dyan. Hoy, Cheng, wag mong pagsasamantalaan yung si Benjo, bading yan. Ungas. Hey, umuwi ka na. Hoy, anong gagawin natin dito? Tutunggain ba natin ng ganito tong gin? Ay nako, labo mo talaga. Kukuha muna ako ng base sa loob. Ba't ka ba kasi bumili niyan? Bahala ka nga. Oh, ayan. Ay, ang bigat talaga ng itlog mo eh, no? Kukuha ka lang naman ng baso eh. Itlog mo lang mabigat. Sira ulo ka, wala ako nun. Itlog na lang kulang sa'yo eh, barako ka na. Wala nga eh. So hindi ako barako. Babae ako. Babaeng babae. Ikaw lang naman ang hindi nakakakita nun eh. Oh, yan. Shatin mo yan. Laklakin mo. Ang gumaan naman yung araw mo. Para kang pinitpit ng langit lupa impyerno dyan eh. Ayos pala. O, penge pa nga. Oy, dahan-dahan lang. Hindi yan soft drinks. Easy lang, boy. Ba't ka ba nandito? Kasi nga, nagpasama si Omel. Pinuntahan ako sa bahay. Natutulog na nga ako eh. Nag-aalala nga daw siya sa'yo. Tapos pinauwi mo. Kasi nga, gabi na, di ba? Bawal sa bata yung ginagabi sa daan. Si Omel ba talaga yung nag-aalala? Syempre, hindi lang si Omel. Sino pa nga? Ay, naku, ang labo nito. Yung mga palaka, nag-aalala sa'yo. Ayos din yung palaka, no? Bumili pa ng gin kasi nag-aalala sa akin. Oo, ganun talaga. Ganun talaga magmahal yung mga palaka. Pati puso nila, tatalon kahit saan, mapuntahan ka lang. Ikaw lang naman yung ayaw pumansin sa mga palaka eh. Ba't ko naman papansinin yung palaka? May sarili silang buhay. May sarili rin akong buhay. Puro nga problema eh. Alam mo, nakakatulong sa buhay ng tao yung mga palaka na yan. Nagpapagaan ng buhay yung mga yun. Paano naman? Pag namumroblema ka, gaya niyan, pwede mong himasin yung palaka. Hingahan ng problema yung palaka. Paano kung ayoko? Ba't naman ayaw mo? Nilalapitan ka na ng palaka eh. Ay nako, pagod na nga yung palaka kakasunod sa'yo. Biruin mo, lukso siya ng lukso.
Lawit dila na nga eh. Sunod lang ng sunod sa'yo. Talaga namang nakalawit ang dila ng palaka eh. Pero iba yung palakang nakabuntot sa'yo. Hindi lang dila yung nakalawit. Pati puso niya. Nakaluwa na nga eh. Kaso, ayaw mong pansinin. Penge pa nga. Uy, ano ba? Sabi ng dahan-dahan lang eh. Ano bang gusto mong gawin dyan? Dinala mo dito yan para inumin eh. Dinala ko dito yan para inumin. Hindi para gawing tubig. Ay nako, yan ang hirap sa'yo eh. Napakabilis mo pagdating sa ibang bagay. Pag ako? Ay nako, ewan ko sa'yo. Bakit ba kasi? Alangan naman kukupad-kupad pa ako. Ganito na nga buhay ko eh. Walang mangyayari sa amin ni tatay kung magpapabanjing-banjing lang ako. Talaga bang wala ka ng ibang nakikita kundi yung bigat ng buhay mo? Dapat ba meron pang iba? Oo, dapat makita mo yung mga taong nag-aalala, saka yung mga anak ng pusong sinugatan naman, oh. May sumigaw. Parang si Omel yun ah. Hoy, teka, lagi mo na lang akong iniiwan. At biglang may sumigaw mula sa di kalayuan. Binitbit ko ang kampit. Saka ako mabilis na tumakbo papunta sa pinagmula ng sigaw. Malinaw sa pandinig ko, si Omel ang sumigaw. Nagsipag-alulong na rin ang mga aso. Masamang senyales ito, kaya talagang halos lumipad ako papunta kay Omel. Omel! Omel, nasan ka? Omel! Hoy! Nawala. Hindi kaya... Uy, Benjo! Nandun sa kabila, sa manggahan! Buisit na yan. Baka di ko abutan. Hintayin mo naman ako! Visit, talagang pag sa iba, ang bilis-bilis. Pag sa akin, ay naku talaga, Benjo, kundi lang kita. Sumuot ako sa masukal na manggahan. Wala pa rin si Omel. Nakakaamoy ako ng napakabaho at pamilyar ang amoy na yon. Nakakarinig din ako ng mga tumatakbo sa paligid, pero hindi ko na masundan. Alam kong hindi tao ang umaaligid at kinakabahan ako, pero hindi ako pwedeng tumupi. Mga hayop! Iniikutan lang ako. Wala naman ako makita. Puro mga nag-aapoy na mata lang sa dilim yung nasusulyapan ko. Omel! Nasaan ka ba? Ano yun? Ayun, sa bukid. Narinig ko ang marahas na kaluskos sa bukid sa tabi ng manggahan. Agad akong lumusong sa bukid. Delikado dahil halos hindi ko makita ang paligid. Napakadilim. Mahirap gumalaw, pero sulong pa rin ako. Hanggang sa makita ko sa gitna si Omel. Wala na itong malay. Dinampot ko agad ang bata. Nalinti ka na. Omel! Omel! Hoy Omel! Gumising ka! Omel, ano ba? Pag namatay ka, papatayin kita! Ano? Anong nangyari? Salamat naman. Hinga. Teka, doon muna tayo sa bahay. Hoy, Benjo! Anong nangyari? Si Omel nga ba? Oo, buhay naman pero dadaling ko sa bahay. Anong nangyari dyan? Ewan, pero sigurado, sila na naman yung may gawa nito. Alam mo, kasalanan mo kasi to eh. Hala, bakit ako? Anong ginawa ko? Ayos, nagtanong ka pa. Kung di mo kasi sana hinayaan tong si Omel na lumabas, hindi sana nagkaganito to. Oy, bakit ako ang sinisisi mo? Nagtanong ka pa ano? Sino pa nga dapat sisihin? Hinatak mo nga kasi eh. Di sa oras ba naman ng gabi? Di ano nangyari? Nakita mo na? Ang sama mo naman sa akin. Sorry na. Oo na. Kasalanan ko na. Talagang kasalanan mo. Sa susunod kasi, pag-iisipan mo muna yung mga ginagawa mo. Hindi yung puro kakalokohan. Ganon? Kalokohan? Kalokohan na palang mag-alala sa'yo. Pinuntahan ka na nga namin para alamin yung lagay mo eh. Sus,
Ba't naman kailangan mong alamin yung lagay ko? Ano ba ako? Ha? Sanggol? Hindi ka nga sanggol, pero lagi ka nalang walang alam. Lalo na sa pagtingin ng mga nasa paligid mo. Makasarili ka kasi. Eh ano pa ba iintindihin ko? Saka makasarili? Alam mo ba yung sinasabi mo? Wala ka naman talagang alam eh. Wala na nga para sa akin eh. Hindi ko na nga kaya asikasuhin sarili ko. Nabubulunan na nga yung mundo ko sa problema eh. Tapos sasabihin mo makasarili ako? Galing mo naman. Sorry na. Di sige na. Oo na. Ay, tara. Dalhin na natin yang si Omel. Tapos uuwi na ako. Umuwi ka na. Ako na bahala dito. Oo na. Talagang uuwi na ako. Wala lang naman talaga ako sa'yo eh. Bahala ka nga dyan. Padabog na umalis si Cheng. Pero wala akong pakialam. Wala akong iniintindi kundi si Omel na nawalan na ng malay. Agad ko siyang dinala sa bahay. Napansin ko sa katawan niya ang malagkit at mabahong likido. Para itong laway ng kung anong hayop. May malalalim na pinong kalmot rin siya. Maya-maya, nagising na rin si Omel. Oy, ano na? Oy Omel, ano na? Ang sakit! Aray ko! Huwag kang gumalaw. Nabugbog yung likod mo. Baka nga napilayan ka eh. Tatawag ako ng manghihilot bukas. Ano ba kasi nangyari? Alam mo ba? Ewan ko eh. Pero may narinig kasi akong bata. May nagsalitang bata doon sa likod ng malaking puno. Tinawag ako tapos parang hindi ko na alam eh. Nagising lang ako nung dumating ka. Pero hindi ko talaga alam kung ano yung mga nangyari. Basta bata yung huli kong narinig. Ano kaya yun? Eh di, hindi mo alam na dinala ka na doon sa bukid o sa manggahan? Parang nararamdaman ko pang may humihila sa akin. Kinakaladkad lang yata ako eh. Kaya yata sumakit yung likod ko. Parang ganon. Pero ang labo talaga eh. Yun pala, malamig yung kamay na humihila sa akin. Malamig na parang mabalahibo. Saka matulis yung kuko. Ang sakit nga nitong braso ko eh. May sugat nga yata. Patingin. Oo nga no. Ngayon ko lang nakita yan ah. Wisit na yun. Pero di bale, hindi ka naman nila nakuha eh. Muntik na ako doon. Paano kaya kung ibang bata, no? Paano kaya sila nakuha? Kung hindi mo ako nahabol, di nawala na rin ako parang yung kapatid mo. Oo nga eh. Buti nga naligtas kita. Pero yung kapatid ko, si Rio. Ilang taon na nga bang nawawala si Rio? 4 na taon na. Si Rio, ang nawawala kong kapatid. 4 na taon na mula nung agawin siya sa amin ng tatay ko. Kasabay ng pagkawala ng kapatid ko ay ang pagkawala rin ng katinuan ni tatay. Mula noon, bumaligtad na ang mundo ko. Walang araw na hindi ko inisip na kung hindi sana nawala si Rio, normal pa sana si tatay. Normal ang buhay namin. Normal ang buhay ko. Hindi ko maiwasang magreklamo sa buhay ko. Hindi niyo ko masisisi. Pinapasan ko ang lahat ng mag-isa at hindi ko alam kung paano o kanino hihingi ng tulong. Aray ko! Kainis! Hirap pa rin ako magbuhat ah. Gunggong ka kasi. Sabi kasi huwag kang sumama ngayon eh. May pilay pa nga yata yung likod mo. Baka lumala pa yan. Amin na nga yan. Yung mga sako nilang bitbitin mo. Tapos yung mga kambing dun sa dulo, ilipat mo na maya-maya. Ayan na nga! Uy, mukhang uulan pa. Uulan? Mayo na nga pala, no? Oo, at pag umulan, yan ang unang ulan sa Mayo. Ibig sabihin, baka may mga bata na naman na makabalik dito sa atin. Ay, Rio. Hindi namin alam kung bakit at kung paano. Pero sa tuwing unang ulan ng Mayo, ang unang ulan ng tag-init, may 1 hanggang 2 batang nawawala ang nakakabalik sa aming baryo.
Sa totoo lang, nang makita ko ang maitim na ulap, umaasa ako na si Rio na ang susunod na babalik sa amin. Kung sa ibang tao, masama ang kahulugan ng maitim na ulap. Sa akin, ito ang pag-asa. Pag-asang babalik na si Rio. Ayan na, bumuhos na. Uy, tara, sumilong muna tayo. Nababasa na tayo eh. Oo, napakalakas nito. Ang galing ah. Unang ulan sa Mayo. Uy, umiyak ka ba? Tara na, basa na tayo oh. Umiyak ka dyan. Ikaw payakin ko, gusto mo? Ikaw na lang sumilong. Gusto ko tong ulan. Hindi, dito lang din ako. Kulit na itong kulungong to no? Di ba nga sabi ko sa'yo, kung saan ka, dun ako. Alam ko kung ba't mo gusto tong ulan. Kasi hinihintay mo yung kapatid mo. Hinahanap mo sa ulan si Rio. Huwag ka magalala, samahan kita. Nawala rin yung kapatid ko, si James. 2 taon lang yun, tapos kinuha ng mga buwisit na yun. Kaya alam ko yung pakiramdam mo. Hanggat di nakakabalik si Rio, sasamahan kita. Lagi yun. Kung saan ka, dun ako. Salamat. Ano? Huwag kang bumulong, lakas-lakas ng ulan eh. Sabi ko, puwet mo may lamat. Aray ko! Uy, aray, may pilay pa ako, masakit. Sira ulo nito. Okay lang yan, gagaling yung pilay mo pag lalo natin binugbog yan. Baliw, kanina ayaw mo akong pagbuhatin tapos ngayon ginugulpi mo na naman ako. Sumbong kita kay Tatay Isko eh. Aray! Kung may hindi umalis sa tabi ko, na lagi kong masasandalan, iyon na si Omel. 7 taon ang tanda ko sa kanya. Pero palagay ko, magkapantay kami ng isip at damdamin. Gusto kong isiping para ko na siyang kapatid. Pero walang kapalit si Rio. Si Rio na hinihintay ko ngayon sa unang ulan ng Mayo. Tindi, kalahating araw na yung ulan Pero mainam to para sa lupa. Nagkakabitak-bitak na yung mga pinitak Tuyot na rin yung mga patubig. Minsan pa ulan bumuhuskat, wag nang tumigil pa. Hatid mo may bagyo, dalangin ito ng puso ko. Kailangan natin ng ulan ngayon pero wag naman bumagyo. Ito na pala yung asawa mo eh. Siguro kanina ka pa kumakanta kaya umuulan. Ewan ko sa'yo, buti nga umulan Nakaligo ka na rin sa wakas, Omel. Saka, pilingero ka rin no? Di naman ikaw yung kinakantahan ko. Tapos mo kung sigawan kagabi, kakantahan kita? Ano ka, sinuswerte? Uy, may naaamoy ako Sarili mo yung naaamoy mo, hindi na kinaya ng ulan. Baka tong palaka na kasama natin yung naamoy mo. Hindi na ba kalabaw yan? Ang naamoy ko, amoy LQ ng mag-asawa eh. Oo, hindi na ako kalabaw. Palaka na ako ngayon. Palakang nauuhaw. Pero hindi naman pinapansin. Sinisipa-sipa pa nga Wow, hanep! Bigat! Hugot na hugot si Ching Bantot. Wala na akong pake kahit mabantot ako. Kahit pa bumango ako. Di naman na ako papansinin nung isa dyan Palibhasa. Ay, ewan. Uy, teka, nagkakagulo yung mga tao dun May, mga bata, may bumalik na. Uy, hintay, Pedyo! Oh, hoy! Hanggang kailan mo ba ako pahahabulin? Ay! Si Rio, baka si Rio na yung bumalik. May kita ko ng kapatid ko. Lalong lumakas ang buhos ng ulan. Biglang tigmak sa tubig ang paligid. At bigla ring nagkagulo ang mga tao sa barangay. Isang grupo ng mga bata ang namataang naglalakad mula sa dulo ng isang bukid. Sinalubong sila ng mga tao at dinala sa barangay. Napasugod ako sa bahay namin para sunduin si tatay. Dali-dali rin kaming tumakbo papunta sa kumpulan. Rio! Rio! Diyan na si Rio! Wala Rio Wala Rio! Saan ba Rio? Wala
Naku, Tatay Isko, wala pala si Rio. Pero, naglalakad na yun pabalik sa atin. Sa susunod na ulan, si Rio na yung dadating. Tata Isko, gusto mo ng merienda? Gusto mo ng fishball? Tara, libre kita. Kain tayo. Rio! Rio, ba't wala Rio? Gusto ko makita Rio. Rio! Rio! Saan Rio? Labas niya Rio! Saan anak ko Rio? Lalaro kami Rio! Tay, teka lang tay, wala si Rio pero babalik din yun. Teka lang tay. Bukas tay, babalik si Rio. Tata Isko, pag nagpakabait ka, babalik na si Rio. Sige na tay, tara na. Nagugutom na ako eh. Tara na tay, kain tayo ng fishball. Ayaw! Ayaw! Rio! Saan Rio? Ilabas niyo Rio! Hoy mga saraulo nyo, huwag nyo nga batuin si tatay, tigilan nyo. Tigilan nyo! Tay, teka lang tay. Huwag nyo batuin yung tatay ko! Tata Isko! Teka lang! Benjo, tara na. Iuwi na natin si Tata. Haharangan namin ni Omel yung mga tao. Dalhin mo na si Tata, bilis! Wisit! Mga walang iya kayo! Hindi na kayo naawa! Tara na tay, tara na. Sige naman na tay, tara na. Hoy, tumigil na kayo, ano ba? Para naman kayong hindi nakakaintindi. Tumigil na kayo! Tay! Tama na! Tara na, wala si Rio! Hindi bumalik si Rio, tara na tay! Dahil hindi niya nakita si Rio, biglang namato ng lupa si tatay. At dahil nagwala na naman si tatay, muntik na naman siyang gulpihin. Hinahabol na nga kami, pero napigilan lang nila Cheng at Omel. Halos kaladkarin ko na si tatay, maibalik lang siya sa bahay. Pag-uwi naman namin, doon na siya tuluyang nagwala. Dahil malaking tao si tatay, halos magiba nito ang bahay naming tagpi-tagpi lang. Hindi ko na malaman ang gagawin ko sa kanya sa totoo lang. Rio! Rio! Saan Rio? Saan? Ba't wala Rio? Oo tay! Wala si Rio! Hindi siya bumalik! At itatak mo to sa koote mo! Malamang, hindi na bumalik si Rio kaya tama na! Tumigil ka na tay! Ayaw! Ayaw, babalik Rio! Hanapin mo Rio! Hanap mo Rio! Hanap mo! Hinahanap ko! Hinahanap ko si Rio tay! Kaso wala eh! Pakiusap naman tay! Tumigil ka na! Malapit mo na mawasak yung bahay! Ayoko! Ayaw! Saan Rio? Ayaw mo pala ha? Itatali na lang kita! Lintik ka tay! Hindi ko na alam masisira ng ulo ko! Apoy Benjo, anong ginagawa mo kay Tata? Huwag kang alam! Hindi ko na alam ang gagawin ko sa matandang to! Hirap na ako! Mali yan! Huwag mo siyang itali! Alam kong gulong-gulo ka na, pero mali ang gagawin mo sa tatay mo. Benjo, tama na yan! Dahil rinding-rindi na ako, punong-puno na ako, napilitan na akong igapos na lang si tatay. Pero biglang dumating si Cheng. Inawat niya ako, itinulak niya ako. Niapos nito si tatay na para bang sarili niya itong ama. Natauhan ako sa nakita kong pagyakap ni Cheng kay tatay dahil dito na siya kumalma. Hindi ko na malayang lumuluha na ako habang yakap-yakap ni Cheng ang tatay ko. Oy, tulog na si Tata Isko. Pasensya na ha. Ayos lang. Aalis na rin ako para makapagpahinga ka na. Cheng, salamat ha. Ay,
Makasarili ka nga. Kasi hindi ka marunong humingi ng tulong. Binubuhat mong mag-isa eh. Alam mo, kung tatawag ka lang, may tutulong naman sa'yong magbuhat. Ay, sige na, matulog ka na. Sige na. Thank you ha. Walang anuman. Nang gabing yun, nakahiga lang ako. Pero ni hindi ako dapuan ng antok. Walang tigil ang ikot ng tanong sa isip ko. Kung bakit namin kailangang pagdaanan ang lahat ng ito. Kung bakit para akong mag-isa sa lahat ng ito. Pero sumagi din sa isip ko. Tama naman si Cheng. Hindi rin ako marunong humingi ng tulong. Kahit may mga nag-aalok na ng tulong sa paligid ko. Kinabukasan, lulusong ako sa bukid na lutang at walang tulog. Dahil sa kalahating araw na ulan, basang-basa ang mga pinitak. Pero ang tubig sa pinitak na dala ng ulan, may kung anong lagkit. Oy, ganyan itsura mo? Daig mo pa nagbato ah. Batuin kaya kita dyan. Talaga naman eh. Di ka natulog no? Ay, kasi naman, patirahin mo na si Cheng sa bahay niyo para may... Oy, masakit yan ah. Subukan mo. Teka, ano yung nasa sangka? Paa ba yun? Ano? Gagi. Oo nga no. Diyan ka lang. Lalapitan ko. Wisit. Tawagin mo yung mga taga-barangay. May mga bangkay ng mga bata. Ano? Sige. Mula sa malayo, natanaw namin na may mga 6 na pares na parang nakalawit sa sangka. Nang lapitan ko ito, 6 na bata ang nakasubsob at humahalo na sa tubig ang mga dugo nila. Nagdatingan ang mga taga-barangay. Nagkagulo ang mga tao. Nakakaawa yung mga itsura. Mutik na akong masuko eh. Anong muntik? Sinukahan mo na nga yung paa ko eh. Pero, ang lala kasi talaga eh. Wasak yung mga dibdib at binukutan pa ng mga puso. Dati nawawala yung mga bata. Ngayon naman, pinagpapapatay na. Pero puro taga-kabilang barangay yun eh. Ba't kaya? Saka ano gumagawa nun? Ano pa? Di yung mga aswang pa rin. Pero, ba't nga ganun? Nung una, nangunguha lang ng mga bata. Tapos ngayon ganito na. Tapos, nangyari to pagkatapos makabalik ng ilang batang nawala. Magkakakonekta kaya to? Malamang. Pero hindi talaga magkakalinawan hanggat hindi natin natutuntun yung punot dulo nito. Parang ayokong makita yung punot dulo nito ah. Nakakatakot eh. Matapos bumalik ng 3 bata, 6 na bata ang dinukutan ng puso. Mabilis na lumipas ang 1 taon. Tahimik at malungkot pa rin ang buhay namin ni tatay. Pero napansin kong tila mas kalmado na siya. Kalmado pero hindi payapa. Para itong bumait dahil may kinatatakutan. Sa gabi, hindi ito natutulog. Nakatalungkulang sa papag niya. At hanggang sa umaga, iisa ang sinasabi nito. May darating. May babalik. Malapit na. May darating. May babalik. Malapit na. Tay, tatay, natulog ka na. Sige na. Higa ka na tay. Mag-uumaga na oh. 3:00 na. Malapit na. Babalik na. Darating na. Babalik na. Malapit na. Titigil at makakatulog lang si tatay kapag sumilip na ang araw. Doon lang din ako makakatulog. Pero maya-maya lang, kailangan ko nang bumangon para magsaka o di kaya'y mag-sideline na karpentero.
Ay Benjo, kala ko tapos na yung cabinet. Epal yung si Aling Sinyang eh. Biglang may pinabago na naman. Pangatlong bago na nga to eh. Ano asahan mo dun? Pabago-bago nga asawa nun eh. O, tulungan na kita ha. Lagarin ko na tong isa dito. Raulo, baranig ka nun eh. Uy, tignan mo maigi ha. Baka hindi magpantay yan. Gusto mo pati paa mo, pantayin ko eh. Speaking of pantay, may parating. Ano? Nakangisi ka na naman? Sabi sa'yo, pantay eh. Likod at harap, pantay. Oy, wag yung lagari, baka itulak ka ng kapwa mo. Huwag nga kayo magulo. Hindi ako magulo, no? Malinaw yung damdamin ko sa'yo. Uy, suwabing-suwabe si Cheng Bantot ha. Tsaka mabango ka ngayon ha. Baka bumagyo ha. Tigilan mo nga ako. Kahit naman bumagyot pa ngayon ako ng hangin, hindi naman ako papansinin eh. Pero hindi magbabago yung nararamdaman ko. Para kang pako eh. Bakit na naman? Ano tunog ng pako pag pinukpok? Talagang, Hoy, ano ba? ayoko na nga. Sungit na naman nung isa dyan eh. Ay, nga pala, ibang klase yung ulan kagabi, no? Oo nga no, napakalakas ng ulan nung mga nakaraan. Tapos yung kagabi, mahinang-mahina pero may mga kidlat. Tapos panay din alulong ng mga aso. Malamang umaligid na naman yung mga yun. Oo nga, igaling ako sa bukid ni Mang Naldo. Ano? Ililibing na ba si Mang Naldo? Sagot ko na binusa. Sana nga eh, pero hindi pa. Yung mga alaga niyang baka sa kakambing, pinatay. Natuyot yung mga katawan. Yan na nga ba? Kinaraman na si Mokong. Ay sorry. Pero alam nyo, naisip ko lang ha. Parang may connection sa ulan yung mga nawawala, mga bumalik, saka yung mga patayan. Yung mga aswang na yun. Oo nga no. Eh, kung may koneksyon nga yun, ano kayang ibig sabihin nung mahinang ulan kagabi na walang kidlat? Pero may nabasa akong ganun eh. Ay, marunong ka pala magbasa? Oo naman. Nababasa ko nga sa kapalaran mo eh. Bibigwasan kita maya-maya lang. Ay, pero yun nga, nabasa ko may magkapatid. Isang hapon, umulan. Mahinang ulan. Tapos kumikidlat. Pero walang kulog. Inawala yung kapatid niya. Tapos mula nun, para sa kanya, hanggat hindi kumukulog pag may ulan at kidlat, hindi rin daw makakabalik yung kapatid niya. Napaisip ako sa binanggit na kwento ni Cheng. Naikabit ko ang sitwasyon ko sa kwentong yun. At ewan, pero mula noon, inaabangan ko ang mga kulog kapag umuulan at kumikidlat. At isang beses, nabuhos na naman ng ulan. May kidlat at sumasagot ang kulog. Sa gitna ng ulan na yon, nagbalik ang isang napakatagal nang nawawala. Kahit nakasuklob ang napakahabang buhok, nakilala ko ang pamilyar na batang nakatayo sa pinto. Sino yan? Kuya, Ha? Si Rio? Rio, ikaw si kuya, kumusta ka? Rio? Ikaw nga, Rio. Rio, anong nangyari sa'yo? Rio, Diyos ko. Salamat po. Rio, Kuya, salamat sa Diyos. Rio, nakabalik ka na. Nakarating na. Nandito na. Nakabalik na. Nandito na. Rio, napakatagal mo nawala. Tay! Tatay, tika dito, tay. Si Rio, tay. Si Rio. Tignan mo. Di ba matagal mo nang hinahanap si Rio? Ito na si Rio, tay. Sa wakas, tay. Umapaw at umagos ang laman ng puso ko, kasabay ng pagbuhos ng ulan. Pareho kong niyakap ng napakahigpit sina Rio, pero may napansin ako. Si tatay, walang kibo at parang ilag. Si Rio, blanko ang mata at mukha. Pero siguro, dahil sa saya, ay hindi ko na inalintana yon. Agad kong inasikaso si Rio. Pinapaligo ko agad ito, pero ayaw niya.
Hinayaan ko na lang. Lumuluha pa rin ako sa galak habang ipinagluluto ko sila ni tatay. Kain na, upo na kayo dito. Tay, Rio, upo na kayo dito. Sana si tatay, Rio? Rio? Ayun, tay! Tatay! Gising na, kain na muna tayo. Ngayon lang ulit tayo kakain ng magkakasama kaya nagluto ako. Upo na, sige na. Sandukan kita, Rio, ha. Kumain kang marami para tumaba ka. Ito sa'yo, tay. Sige na, kain na. Hanggang sa pagkain, blanko sina Rio at tatay. Pero hindi ko na lang talaga pinansin yun. Inisip kong nanibago si tatay at Rio. Kumbaga, nagkahiyaan, nagkailangan. Matapos kumain, pinatulog ko na sina tatay. Kahit talagang hindi man lang naghilamos si Rio. Pero nagtaka ako nang hindi natutulog si Rio at para itong may inaabangan. Rio? Rio, ba't hindi ka pa natutulog? Rio? Rio? Hindi ako inaantok. Ano? Pero kailangan mong matulog. Baka magkasakit ka. Hindi ako inaantok. Nako, pwede ba naman yun? Pati tuloy si tatay. Tatay, pati ka pa natutulog, tay? Naguguluhan ako sa nangyayari sa bahay. Maghahating gabi na, pero si Rio nakatulala sa bintana. Para talaga itong nakaabang sa kung ano. Si tatay naman nakabaluktot sa papag. Nakaharap to kay Rio at dilat na dilat. Para naman niyang binabantayan ang kapatid ko. O tila mas nahihintakutan kay Rio. Kinabukasan, bumangon ulit akong walang tulog. Nagluto at naghain ako ng almusal. Pero pareho pa rin ang reaksyon ni na tatay at Rio. Tay, Rio, kain na kayo. Tara, nagsangag ako. Tsaka may itlog. Upo na kayo dito. 3 na kami sa bahay. Pero unti-unti kong nararamdamang hindi pa rin kami kumpleto. Hindi pa rin kami buo. Pilit kong iniintindi sina tatay at Rio. Pilit kong nilalagyan ng rason ang mga kakaibang kilos nila. Ano? Kailan pa nakabalik si Rio? Nung isang araw lang. Paano? Parang ni hindi siya nakita ng mga tao? Ewan, nakita ko na lang siya nakatayo sa pintuan namin. Tapos, yun na. Paano? Ang gulo eh. As in biglang magic. Nandun na siya? Paulit-ulit. Ay nako, nakakabobo. Pati nga ako nagulat eh. Umuulan pa nga nun. Kumikidlat, kumukulog, ganun. Tapos, nakabukas pa rin yung pinto kahit umuulan nun eh. Tapos may nagsalita. Pamilyar yung boses. Paglingon ko, yun na, si Rio nga. Diba? Parang yung sa kwentong nabanggit ko sa'yo. Yung sa nawawalang kapatid. Tapos, babalik lang yung kapatid na yun pag sumagot na yung kulog sa kidlat. Ganon din yung nangyari sa inyo. Galing, no? Pangit ng kwento mo, ang gulo. Ba't ganyan mukha mo? Di kaya yata masaya. Masaya naman kaso kakaiba yung kilos ni Rio eh. Pati nga si tatay nag-iba. Paanong iba? Si Tata Isko? Dapat masayang-masaya yun ah. Dapat nga. Kaso parang tumiklop. Hindi umiimik eh. Para bang takot. Si Rio naman, di rin umiimik. Lagi lang din nakatingin. Para naman siyang may binabantayan, ganun. Ano? Sigurado ka bang si Rio yun? Ano? Oo, sino pa kaya yun? Kasi minsan, yung mga aswang nanggagaya ng itsura ng tao. Nanlilito sila, ganun. May narinig nga akong ganun pero grabe naman. Kung sakali, aswang pala yung kasama namin sa bahay. Kaya ganun si tatay. Teka, sino kaya tong may matandang parating? Hindi taga dito. Oo nga no. Ay, mga ato.
Hindi ho ako ato. Ganon ba? Pasensya na. Akala ko Akala nyo? Sabihin nyo, baka gusto nyo... Itiwan mo yung lagari. Ano ho ba yun, Nanang? Hindi ho kayo taga dito, no? Masyado ka namang mainit, iha. Kumalma ka lang. Nga pala, may hinahanap akong bata. Batang aswang. Ho? Aswang? Manunugis kasi ako. Albularyo rin. May nahuli akong batang aswang sa bundok. Abay nakatakas. Delikado kung nakarating din sa baryo ninyo. Nanang, nagkakamali ho kayo. Wala ho dito yung hinahanap nyo. Wala hong aswang dito. Meron. Sigurado ako. Naaamoy ko siya sa hangin. Teka, Nanang. Ano ba yung itsura ng batang yun? Mga hanggang ilong mo ang taas ato. Maganda ang mata nun. Kahawig ng sayo, binata. Hanggang puwita ng buhok. Maitim ang balat. Wala ho kami nakitang ganyan, Nang. Malamang sa ibang baray na punta yon. Oho, wala akong naliligaw na ganyang bata dito. Natitiyak kong narito lang yon. Pirme muna ako sa baryo nyo hanggat hindi ko nahahanap yung batang yon. Mag-iingat kayo. Huwag magsisilabas kung gabi. At napakadelikado. Mas kayo ho yung mag-ingat, saka wala nga ho dito yon. Ang weirdo nung matanda. Nakita niyo yung lakad? Hindi nakatingin sa daan Nakayuko lang. Tapos nakasuksok yung kamay sa balabal. Parang laging may hawak dun sa loob. May dala pang itim na sisiw. Bulag yun, di mo nahalata. Pero yung itsura nung sinasabi niya, yun si... Oo, alam ko. Benjo, punta ako sa bahay niyo. Style ka lang Di pwede. Manunugis yung tsuhin kong namatay. Kaya medyo may alam ako kung aswang yung tao. We, Ano? Paano kung aswang nga yung si... Relax ka lang. Kaya nga titingnan Wala pang sigurado. basta. Mas mukha pang aswang yung matandang yun Masama ang kutob ko sa mga sinasabi ng dayong matanda. Natatakot ako sa malalaman ko. Pero dahil nahihiwagaan na rin ako sa mga kilos ni Rio, pumayag na ako na tingnan ni Cheng si Rio. Tara. Rio! Rio! Tay! Tatay! Tay! Bakit? Ganyan si tatay. Sa umaga na lang nakakatulog. Parang mas takot pag gabi. Nasaan ho si Rio? Lumabas. Ho? Saan ho nagpunta? Gagawin niya ang dapat niyang gawin. Tata, ano ho ba yung dapat gawin ni Rio? Malalaman niyo rin. Saan kayo nagpunta yun? Kinakabahan ako Baka makita siya nung... Hanapin na lang natin. 6:00 na at napakaagang dumilim. Biglang nawala sa bahay si Rio. Iba na ang kabog sa dibdib ko. Hindi ko alam kung para saan o para kanino ako matatakot. 2 oras naming hinagilap si Rio pero hindi namin siya makita. Benjo, wala sa mga bukid Sa mga manggahan ba? Wala rin. Kahit dun sa kakahuyan nakatabi ng... Hindi nyo ba siya makita? Nanang naman, kanina pa ba kayo dyan? Gabi na nang, umuwi ka na. Baka kunin ka ng puting ban. Ano yan, bata? Hindi mahahanap ang isang nagtatago. Lalo na ang isang mabangis na hayop. Hoy Nanang, saang lupalop ka ba talaga nang galing? Uy, wag mo nang patulan. Nakakaano na kasi to Kilamomon yun Ano kaya yun? Tara nga. Biglang may mahahabang sigaw ng grupo ng kalalakihan. Kaya napatakbo kami. Sinundan namin ang direksyon ng sigaw.
Habang papalapit kami, nakaamoy kami ng masangsang sa paligid. Nagsipag-alulong ang mga aso. Naglabasan na sa mga kabahayan ang mga tao. Pagdating namin sa isang bakanting lote, malagim ang eksenang tumambad sa amin. Ang lala! Sila Momon! Grabe, parang hinukay yung mga dibdib. Lawit yung bituka ni Aloy ah. Ano nangyari dito? Nagsimula na ang batang aswang. Yan na nga bang sinasabi ko eh. 3 lalaki ang nakahandusay sa gilid ng kanilang bahay. Ang mga katawan nila para bang kinain ng kung anong mabangis na hayop. Isa sa mga patay ay si Momon. Ang isa sa palaging nananakit kay tatay tuwing magwawala ito. Sa gitna ng kumpulan, nagsalita ang dayong matanda. Ang inyong baryo ay inaatake Bagal naman magsalita nito. Aray ko! ng isang aswang. Isang batang aswang ang pagala-gala ngayon sa inyong baryo. Ang dapat ninyong gawin ay magkaisa. Magkaisa para hulihin, puksain ang batang aswang na ito na lubhang mapanganib. Nanang, ba't naman ho kami maniniwala sa inyo? Kayo nga ho itong kaduda-duda eh. Ngayon lang ho namin kayo nakita dito. Tapos, maglalabas kayo ng mga kwentong ganyan? Palagay ko, alam ninyo ang totoo. Malamang nga, kilala ninyo ang batang aswang. Judgmental tong si Lola eh. Basta, mahirap naman maniwala dito kay Nanang. Huwag agad tayo maniniwala sa kanya. Ni hindi siya taga dito sa atin eh. Teka, babalik na ako sa bahay. Baka kasi bumalik na si... Sige, buti pa nga. Kami nang bahala dito. Habang naglalakad ako pauwi, napapaisip ako sa mga nangyayari at sa kapatid ko. Itinatanggi ng loob ko ang kaugnayan ni Rio sa mga nangyayari at sa mga sinasabi ng matanda. Pero talagang may kakaiba akong nararamdaman sa kapatid ko. At pag-uwi ko nga ng bahay, nadatnan ko si Rio. Marumi, putikan, pero naglilinis na ng katawan sa banyo. Rio! Tay! Nandiyan na si Rio? Nandito na. Naghuhugas katawan, Rio. Rio? Rio! Rio, saan ka galing? Bakit po? Buti naglinis ka na ng katawan. Okay ka lang ba? Ikaw po yung hindi okay. Hindi, ayos lang ako. Saan ka ba nagpunta? Kuya, Ha? Ano yun? natatakot po ba kayo sa akin? Ha? Hindi. Ba't naman matatakot ang kuya sa'yo? Saan ka nga ba nagpunta kanina? Diyan lang po. Saan dyan lang? Anong ginawa mo? May tinapos po. Ano? Anong... Kuya, inaantok na po ako. Ha? Sige, matulog ka na. Sige na. Pero teka, kumain ka na ba? Hindi ka pa naghahapunan eh. Di po ako gutom. Sige. Paglabas ni Rio sa banyo, malinis na malinis at mas maaliwalas ang mukha nito. Nahawi na rin ang buhok nito at lumitaw na ang maamong mukha. Maamo ang mukha, pero may kung anong lamig ang mga mata. Hinayaan ko nang matulog si Rio. Pinakain ko si tatay at pinatulog ko na rin. Gusto kong mag-isip-isip dahil naguguluhan na ako sa mga nangyayari. Kaya tumambay muna ulit ako sa labas ng bahay. Pero imbes na umayos ang utak, lalo akong nawindang sa mga sunod na nangyari sa akin.
Ay, litong-lito na ako. Ano ba nangyayari kay Rio? Ano? Ano yun? Parang may dumaan. Hoy Ome, sira ulo ka! Pag nahuli kita! Putik na. Saan ba? Hoy Ome, ano ba? Pag natuklaw ka pa ng ahas dyan, sumuot ka pa talaga sa masukal ah. Uy, buisit. Parang iba na to ah. Peste kayo. Huwag niyo akong busitin ngayon. Una ay parang hagikhik ng maliit na tao. Sunod ay parang may tumatakbo at nagtatago sa damuhan. Sinaklit ko ang itak na nakasabit sa taas ng bintana. Saka ako naglakad-lakad. Nagpapakatigas lang ako, pero ninenervyos ako. Palapit ng palapit sa akin ang mga pabalik-balik na nagtatakbuhan, pero walang mahuli ang paningin ko. Putik, ang bilis ah. Ano ba to, mga pusa? Sana mga hayop lang. Pati sa itaas ng mga puno, may mga kumikislot na. Umiikot-ikot na rin ako para lang makaiwas na rin sa kung anumang pwedeng sumunggab sa akin. Nakakita ako ng anino ng tao. Maliit na tao. Pumunta ito sa likod ng puno, kaya sinundan ko. Lakas mo manggagawa. Huli ka ngayon. Lalabas ka ba dyan o pupunta ako dyan tapos lulumpuhin kita? Bibilang ako. 1, 2, 3, 4. Ayaw mo ah. Ito na. Huy, anak ng bata. Ano ginagawa mo dyan? Huy, ano? Ba't pulang-pula yung mata? Totoo ba to? Nagkapangil yung bata. Muntik ko nang maitak ang bata. Kinausap ko pa siya. Pero nalamig ako nang mapansin ko ang unti-unting pagbabaga ng mga mata nito. Naglaway rin ito at lumitaw ang mga pangil. Naging kulay itim ang bata at bigla itong tumalon ng mataas papunta sa akin. Nakaiwas ako dito, pero tumba ako nang sundan ako ng damba niya. Nakubabawan ako, pero naihagis ko pa siya. Pagtayo ko, nangilabot ako dahil napapaligiran ako ng mga batang halimaw. Papaatras akong nangangatog habang papalapit silang umaangil. Diyos ko, ano ba itong mga to? Mga tiyanak? Malalaki na sila masyado. Mga batang aswang? Palapit sila. Makukuyig ako. Bahala na. Bago pa sila tuluyang makalapit, nauna na akong humataw ng itak. Nakailag ang isa, kaya nilundagan ako ng 3. Dito na ako lalong nakuyog. Lagot. Anong gagawin ko? Layuan yung kuya ko! Kay Rio, ang marahas na hiyaw. Pareho niya ang mata at pangil ng mga bata. Pero mas malaki siya sa mga ito at mas mahaba ang buhok at kuko. Sa paghiyaw ni Rio, para bang nanigas sa takot ang mga batang halimaw. Unti-unti silang nagsitago sa mga puno hanggang sa naglaho na sila sa dilim. Anong nangyari? Ba't? Rio? Rio? Bakit? Kuya, Ha? Bakit? Ano? natatakot ka ba sa akin? Kasi medyo kasi naman ano ba nangyari sa'yo? Rio, ibang-iba na yung itsura mo. Ano ba talaga nangyari? Pasok kayo dito. Makikita kayo dyan eh. Oo nga no, oo nga. Rio, pasok tayo ha. Pero kailan ka babalik sa normal? Kinikilabutan ako sa itsura ni Rio. Pero unti-unti ring bumalik sa normal ang anyo nito. Nininervyos
at naguguluhan pa rin ako sa lahat ng nangyari. Mula sa paglusob sa akin ng mga batang aswang hanggang kay Rio na naging aswang din. Pero umpisa pa lang pala ito ng napakatinding gulo. Rio, may tatanong lang si kuya ha. Bakit ka ba? Paano ka ba nagkaganyan? Sino ba may gawa sa inyan? Tsaka, paano ka ba nakawala? Nasa bukid lang kasi tayo noon. Natatanda mo pa ba? Tapos paglingon namin ni tatay, ayun, nawala ka na. Hindi ka na bumalik. Tapos pagbalik mo, aswang ka na. Para hindi maguluhan si kuya, pwede bang ikwento mo naman kung paano ka nagkaganyan? Promise, makikinig si kuya. Hindi magagalit si kuya. Si Kuya Ingo. Kinuha ako ni Kuya Ingo. Yung apo ni Lola Virgie na nagiging malaking ibon. Pati ibang bata, kinukuha ni Kuya Ingo. Tapos dinadala kay Lola Virgie. Ibon? Aswang? Bakit tinadala doon sa Lola Virgie? Hindi ko po alam. Pero pinapaluno kami nung yung itim na bato. Perlas daw yun. Kami? Yung iba pang bata? May iba pa? Opo, marami kaming batang dinadala kay Lola Virgie. Ginagawa kayong mga aswang? Ewan ko po, basta ganon. Kaso, napatay ko si Kuya Ingo. Kasi gusto niya akong kainin. Tapos yun, nagalit si Lola Virgie. Nakatakas naman ako. Ang kaso, habang buhay na akong ganito, aswang na ako. Kuya, ayokong kumain. Pero hirap na hirap ako pag nagugutom ako. Napakainit ng laman ko. Napakasakit ng tiyan at ulo ko pag nagugutom ako. Pilit akong pinapakain ni Lola Virgie ng puso ng tao. Pero hindi ako kumain. Ayoko nun, kuya. Kaya lagi siyang nagagalit sa akin. Pero ayoko talaga, kuya. Si Rio. Bait talaga, Rio. Bait, Rio eh. Tama yun, anak. Huwag ka kakain. Huwag ka kain ng tao. Sama yun eh. Halika nga dito kay kuya. Yakapin mo naman si kuya. Hindi ka kakain nun. Wala namang mamimilit sa'yong kumain nun. Huwag ka mag-alala. Pero hahanapin ako ni Lola Virgie. Hahanapin ako nun. Malakas ang kapangyarihan ni Lola Virgie, kuya. Hindi. Si kuya ang bahala sa kanya, ha? Mas malakas doon si kuya. Hindi kanya maano. Hindi siya pwede makita nung matanda. Pagkita siya, si Rio mawawala na ulit, Rio. Benjo! Benjo! Hoy Benjo, buksan mo! Hoy! Benjo, gumising ka! Kailangan yung umalis! Teka, ano nangyayari? Teka, isara mo yung pinto. Sinanang, naloko yung mga tao. Nakumbinsi niyang aswang yung kapatid mong bumalik. Papunta lahat ng tao dito ngayon. May mga dalang sulo. Baka sunugin nila kayo. Teka, yan na ba si... Benjo, yan si Rio? Oo, yan na si Rio. At oo, tama kayo. Aswang nga siya. Kumusta po kayo? Naku po. Teka, huwag kang... Naku, Benjo, paano na? Teka lang. Hindi siya yung nambibiktima dito sa baryo. Kanina, inatake ako ng iba pang mga batang aswang. Tapos pinagtanggol ako nitong si Rio. Yung ibang batang aswang na yun ang umaatake dito sa baryo. Sila yung iba pang batang nakuha ni Lola Virgie. Hinahanap nila ako. Tapos, mangunguha pa sila ng iba pang bata dito. Sinasabi ko na nga ba diskumpiyado ako sa matandang yun Pero paano na? Papunta na yung mga tao dito. Medyo naririnig ko na nga sila Buong barangay yung pasugod dito.
Benjo, dun muna kayo sa bahay. Tara na! Dito nagkukubkob ang batang aswang. Kailangang makuha ninyo ang batang aswang na yon at mapuksa ito. Magsilabas kayo riyan! Huwag niyong itago ang batang aswang. Pati buhay niyo'y delikado dahil dyan. Bad trip na matanda yun. Sige na, umalis na kayo. Papahabol ako tapos doon na kayo kina Cheng. Ayun na nga, mga namamato pa. Sige, sige bahala na. Oy, Omen, mag-ingat ka. Tay, Rio, tara. Bilis! Bilis! Yuko lang. Huwag kayong hihinto. Sana di nila abutan si Omen. Hindi ko mapapatawad ang sarili ko pag... Kilala mo naman si Omel, di ba? Kayang-kaya niya yun. Bilis! Naku, ano yun? May umaaligid sa atin Baka... Nandito na sila. Lagot tayo. Yung ibang batang aswang. Paano tayo? Ayun na, nagsilabas na. Nakakakilabot. Nakarinig kami ng mga mabibilis na kaluskos. Tapos ay mga hagikhik. Maya-maya pa, nagsilitaw na ang mga batang aswang. Biglang napapaligiran kami ng 5 bata. Grabe ang mga itsura. Mukhang napakabangis ng mga yan. Nalinti ka na. Tatay Rio, sa likod po kayo. Benjo, yun na. Mukhang susunggapan na tayo. Nagsimulang magsikilos ang mga bata. Mabilis nila kaming iniikutan ng lilito. May biglang umatake mula sa likuran, pero napaangil ito sa sakit. Si Rio nagsaaswang at sinalubong ng kalmot ang sumugod na bata. 2 pa ang sumugod at nakalmot ni Rio. Mga salbahe! Layuan niyo yung kuya ko, saka yung asawa niya! Uy, ayos pala tong kapatid mo eh. Rio, mapapalo ka ni Kuya. Asawa? Kailan nyo bibigyan ng apo? Ay, gusto ko yan. Mamaya ho, sisimulan na po namin mamaya. Huy, Tuloy ang napakatulin na labanan ng mga batang aswang. Wala kaming makita sa dilim. Panay mararahas na angin lang ang naririnig namin. Maya-maya lang, nanahimik ang paligid. Nagsialisan na ang ibang batang aswang. Uy, nawala na. Ang galing! napaatras ni Rio. Pero isusumbong nila tayo kay Lola Virgie. Ay, oo nga pala. Yung gurang doon. Tara na, bilisan niyo! Huy, Tay! Huwag na kayo maglaro sa dayami! Huy! Saya ni tatay. Magkakaapo na kasi. Lumantad pa si tatay at nagtatambling sa dayami. Agad ko siyang hinatak at nagsigapang ulit kami sa bukid. Alam naming may mga nakasunod pa sa amin. Pero tuloy-tuloy na kaming umabante at nakarating na nga kami sa bahay ni Cheng. Oh, tara, pasok, bilis! Oy, tagal nyo ah! Omen! Langya! Paano ka nakapasok dito? Iniwan mong bukas yung pinto eh. Parang karinderyang laging bukas sa lahat ng gustong kumain. Napanood ko yon. Paborito yan ng nanay nila, Benjo. Sara niyo yung mga pinto. Dali! Oh, upo muna kayo dyan. Hanap ako ng makakain natin. Oh, ito, inom muna kayo. Nako, si Rio may dugo. Ha? Diyos ko, may sugat ka, Rio. Ang laki niyan. Doon ba yan sa mga bata? Nasakmal nila ako, pero ayos lang. Gagaling ako agad. Narinig ko na dati sa tito ko yung ganyan. Yung pagkaaswang, naghihintay ng tamang edad yun kasi minamana. Pero may mga pagkaaswang na pinapalabas na kahit bata pa. Pinapalunok nung itim na bato o perlas nila. Malamang ganon yung ginagawa nung gurang na yun sa mga bata. Saka dyan kay Rio. Sira ulo pala talaga yun eh. Ba't naman siya nag-iipon ng mga batang aswang?
Baka para makapanakop ng mga lugar na gagawin niya ang kuta ng iba niyang kalahi. Di ba nga, may malalaking ibon na nangunguha ng mga bata dito? Malamang kalahi nung matanda na yun. Tapos, ngayon ko lang naisip, baka lahat ng batang nakabalik dito, yan na yung mga aswang na nambibiktima ngayon. Oo nga, kumbaga ginawa silang galamay ng matandang yon para manggulo dito. O para din siguro ikuha siya ng pagkain. Uy, tulog na si tatay oh. Napagod na. Ikaw Rio, hindi ka matutulog? Hindi po ako inaantok. Babantayan ko kayo. Matulog na po kayo. Oo nga pala no. Uy, tulog na daw. Tara Benjo, dun tayo. Mag-isa ka. Medyo nakahinga kami sa bahay ni Cheng. Nakapagpalipas kami ng gabi doon. Nakatulog na sila Cheng, Omel at tatay. Pero ako, walang tigil na umaandar ang isip ko. Takot na takot ako para kay Rio, para sa amin nila tatay, at para na rin kina Cheng at Omel na nadamay na. Nakalubog na kami sa matinding gulo. Uy, good morning! Kala ko di ka na makakatulog eh. Grabe, dito na pala ako nakatulog sa upuan. Ay nako. Oh, mag-almusal ka muna. Pati si Rio nakatulog rin pala eh, no? Nakatulog yan nung maliwanag na. Tara, mag-almusal ka muna. Maghapong saradong-sarado ang bahay ni Cheng. Maya't maya kaming nakakarinig ng mga grupo na nagagawi doon at malamang isa sila sa naghahanap sa amin. May mga kumakatok pero hindi rin pinagbubuksan ni Cheng. Para kaming mga daga na inaabangan ng mga pusa sa labas. Napakahirap. Pero nang dumilim na, lalo nang naging komplikado. Naku po, si Rio gumagapang, naglalaway, nagiging... Lagot, nahihirapan siyang kontrolin yung gutom niya. Rio! Rio, kumalma ka! Si kuya to! Rio! Rio! Hindi niya gusto yung nangyayari sa kanya. Pero di kanya naiintindihan. Hindi niya na makontrol yung sarili niya. Alis na. Hindi ko na kaya. Layo na kayo. Rio! Wag, Rio! Rio! Tay! Tay, tay ka lang, tay! Tatay Isko, maririnig nila tayo, tahimik ka lang. Lagot, ayan na nga yata. Kinakatok na tayo. Uy, lumalabas si Rio sa bintana. Wag, Rio! Ayon ang batang aswang. Isang buong pamilya na silang aswang. Lumusot si Rio sa bintana. Umikot ako sa likod ng bahay at sinundan ko siya. Pero nagdatingan na ang mga tao na pinamumunuan pa ng matanda. Biglang nakuyog na kami. Teka lang ho. Kailangan nating tulungan si Rio. Kababaryo natin si Rio. Tulungan natin si Benjo. Huwag niyo siyang hagisan ng sulo! Huwag si Rio! Wag! Wag! Anak ko! Rio! Tay! Huwag na! Isang buong pamilyang aswang. Puksain! Nasukol si Rio sa pinagtaguan nitong kakahuyan. Pinagbabato siya. Sumugod si tatay sa mga tao, kaya ginulpi na naman siya. Si Rio lalong nawala sa kontrol nang makita nitong pinagtutulungan si tatay. Bigla nitong nilundag ang mga tao. Bagsak ang mga nakalmot ni Rio. Lagot na tayo. Rio, wag! Kayo, magsialis na kayo. Ginalit niyo kasi. Tatay Isko, halina dito. Hoy, tama na! Rio! Tay! Huwag na! Ayan na. Lumantad na ang aswang. Puksain siya. Ang sama mo, Lola Virgie. Kaya ako nagkaganito.
Dahil sa'yo, pati yung ibang bata dito, ginawa mong aswang. Dahil biglang nakalmot ni Rio ang matanda, bigla rin itong naging aswang. Humaba ang puti nitong buhok, maging ang mga kuko at pangil. Nagbabaga ang nanlilisik nitong mga mata. Nagulantang at nalito ang mga tao. Diyos ko, tulungan niyo naman po kami. Nagkagulo na. Rio! Tama na yan! Tatay! Si Tanda ang dapat puksain. Siya ang nangunguha ng mga bata at ginagawa niyang aswang. Huwag niyo na batuin si Rio! Tatay Isko! Layo ka na dyan, dali! Benjo! Cheng! Kuyog na tayo dito! Walang iya ka! Yung anak ko! Baliw na matanda! Nakalmot ng matanda si tatay dahil sinugod niya ito. Umangil si Rio at nadamba niya ang matanda. Nagpagulong-gulong sila. Nagsipagsulputan na rin ang iba pang batang aswang at inatake ang mga tao. Habang marahas na naglalaban sina Rio at ang matanda, nakita kong nahulog ang isang itim at bilog na bato. Hoy, Benjo! Nahulog yung mutya ng aswang! Kunin mo! Basagin mo! Diyan ang gagaling lahat ng kapangyarihan at kontrol ni Tanda sa iba pang aswang! Dadamputin ko ang bato, pero subsub ako ng kubabawa ng isang batang aswang. Nadampot ni Omel ang bato, pero tilapon to nang sugurin siya ng isa pa. Nakubabawan din siya at sasakmalin. Nakabawi ako't sinunggaban na ang bato. Huwag! Ibalik mo yan! Hindi! Ikaw ang punot dulo ng lahat ng gulo at dusa. Tapusin na natin to! Pero, yan din ang makakapagpagaling sa bata! Hindi, may ibang paraan. Basagin mo na! Nasunggaban pa ako ng matanda, pero nahatak ulit siya ni Rio. Dito ko na binasag sa lupa ang bato. Naglabas ito ng itim na enerhiya at nagliyab. Biglang nanlambot at naagnas ang matanda. Saka ito nagliyab. Nawalan ng malay ang ibang batang aswang. Nang matapos ang gulo, si Rio naglaho na ulit. Ang bilis, no? Tag-ulan na naman. Oo nga, ang bilis pero parang hindi na gumalaw ang mundo namin ni tatay. Dadalas na yung ulan. Sigurado, may mga ulan na magsasagutan ng kulog at kidlat. At sigurado, babalik din si Rio. Buhay siya. Nakita natin. Makakabalik yun. Pero habang wala pa siya, aalagaan ko kayo ni Tata Isko. Corny nyo, no? Kayo rin pala magkakatuluyan sa dulo, kunwari pang naghabulan. Aray! Nahimasmasan ang mga tao tungkol kay Rio. Pero syempre, masama pa rin ang loob ko sa kanila. Marami silang ginawa sa amin ng pamilya ko. Pero sana, mapatawad ko rin sila. Si Rio naman, nakabalik. Pero 18 na nang makabalik. Dalaga na at nililigawan na ni Omel. Sa tulong ng mga kaanak ni Cheng, nagkaroon na ng lunas ang pagkaaswang niya. Miss Esperanza, dito ko na tinatapos ang kwento ko. Napakagulo ng buhay naming pamilya, pero masasabi kong sa dulo na ayos din ang lahat. Sa lahat ng pamilyang may sinusubok gaya namin, kapitan at pagkatiwalaan niyo ang isa't isa. At syempre, magdasal. Muli, salamat. God bless at more power.